5, constitutional law expert at political analyst. Attorney, good afternoon again. Si Lourdes po ito. Good afternoon again, Lourdes. Oo, sakto. Salamat sa iyong imbitasyon Oh, ulit. attorney, sabi niyo kahapon, yung kanyang pagtakbo sa Korte Suprema, parang sinabi na rin niya na hindi na siya nakaupo, no? Parang yun ang kinalabasan. Mukhang yun nga pong nangyari ngayon, attorney. So ano pa ho yung kalalagyan ng kanyang apila sa Korte Suprema kung inamin niya na, nag-concede na siya, plus may bago na pong naihalal at nasa quorum. So, Lourdes, ito na yung tinatawag natin kahapon na moot and academic na, no? And ang masakit nito, nag-session yung Supreme Court kanina, hindi nila tinakel yung petition, ano? Kumbaga parang hindi nila pinansin, basically. At least, they did not feel any sense of urgency. So, hindi magandang pangitain yon para kay Senator Cayetano. Ang malamang mangyayari nga is madi-dismiss na yon for being moot. Yun nga lang, sana ang inaasahan ko sana or pinagdadasal ko sana ay hindi i-dismiss ng Korte Suprema outright at magkaroon sila ng discussion. Gaya ng sinabi ko rin kahapon, magkaroon ng discussion tungkol dun sa mga may init na issues na pinagdebatihan natin lahat, no? Yung ano nga ba yung quorum, paano ba kino-compute yung quorum, doktrina pa ba yung Avellino versus Cuenco, and of course, yung paano ba natin i-interpret yung salitang all members. Kasi apektado rin dyan yung pagboto sa impeachment trial, di ba? Tama. Kasi yun din, 2/3 of all members. So maganda sana na merong guidance na mabibigay yung Korte Suprema kung anong interpretation doon. Sana may desisyon para kung may ganitong sitwasyon ulit, alam kung may Biblia na ito ang dapat. Tama ka, Lourdes. Yun sana ang mangyari. Most likely, madi-dismiss na yung kay Senator Cayetano mismo, yung prayer niya, hindi na magiging relevant yon. Pero sana yung issue ng quorum at yung all members ma-discuss ng Korte Suprema. Hindi ba pwedeng, sorry attorney, no? So, hindi ba pwedeng baka biglang bumaligtad yung desisyon ng Korte Suprema na ikaw ay ang may karapatan pa rin sa posisyon ay si Senator Cayetano. Hindi ba pwedeng mangyari 'yon? Because sa nag-concede siya kanina? Hindi na pwede kasi bumoto na ng bagong Senate President eh. Kumbaga, ito na yung tinatawag nating political question, no, na wala nang pakialam ang Korte Suprema dun sa desisyon ng mga senador sa kanilang paghalal sa bagong Senate President. So that will never happen, no, kasi political question na yon. Hindi na pakikialaman ng Korte Suprema yon. Oo. Hindi po ba pwedeng bawiin ni Senator Cayetano yung kanyang ina-file sa Korte Suprema? Hindi po ba ganon? Pwede niya i-withdraw. Pwede niya i-withdraw yung petition niya. Mag-manifest siya na wini-withdraw na niya yung petition niya para kumbaga matulungan din yung Korte Suprema na mabawasan yung dockets nila. Kaya lang, again, ang gusto sana nga natin, magkaroon ng ruling dun sa two issues na sinabi ko kanina. So kahit na i-withdraw ni Senator Cayetano yung petition niya, pwede pa rin naman ituloy ng Supreme Court yung pag-discuss dun sa dalawang issues na yon. Attorney, as an analyst, no, so nag-concede kasi kinausap mo na siya ng isang senador, di ba? So, ito na, sabi niya, wala na. Doon na siya sa kabila, may bilang na yung kabila. Kaya siya, sabi niya, so tinatanggap ko na. Pero hindi siya umattend sa sesyon kanina. At yung grupo niya. So, ano bang basa niyo sa ganun? Hindi pa rin tanggap? Hindi pa rin tanggap? Kumbaga, hindi naman, ewan ko lang kung hindi nila matanggap. Pero siguro more of nahihiya, no? Kasi
matinding kahihiyan yung nangyari kasi all the while, 'di ba? Katulad ng pag-uusap natin kapon, all the while since June 3, June 4, ang bukang bibig nila, hindi kami napalitan, kami pa rin ang mga opisyales, 'di ba? So consistent 'yan, 'di ba? Pati yung Blue Ribbon Committee, kinonvene pa nila. So pero yung mga sunod-sunod na napahiya sila, siguro napamukha na siguro yung nail in the coffin yung nangyari dun sa Blue Ribbon na naman, ano, na kahit sa rangko nila kaunti lang ang dumalo. So yung series of embarrassments na yon probably took its toll, no, na nahihiya pa sila magpakita, no, sa ganong klaseng scenario sa isang session na makakaharap nila yung mga tao na for a couple of weeks talagang binabanatan nila, di ba, na hindi kayo diyan, mali kayo diyan, tapos sila pala yung tama, di ba? So sa tingin ko yun ang dahilan na nahihiya sila na magpakita muna doon. Pero meron ho bang, as a taong bayan, wala ho ba tayong pwedeng singilin sa halos isang buwan na nasayang? Dapat meron tayong singilin, Lourdes. Dapat, no? Ito nga yung sinasabi ko na dapat sa 2028, magkaroon ng reckoning. Yung mga botante dapat natin, siguro naman, nakita nyo na kung anong kalidad ng mga binoboto natin tuwing may eleksyon. Right? Hindi naman siguro dapat na bumoto ulit tayo ng katulad nila. Right? Marami na, alam mo, sa Senado, Lourdes, sa Senado, alam na natin na maraming kandidato na pwedeng iboto na hindi dynastic, Tama. na hindi payaso, na hindi magnanakaw. Right? Alam na natin yan in the past couple of elections, di ba? May mga tumatakbo na talagang dekalidad. Talagang may kakayahan. Right? Hindi lang nananalo kasi hindi binoboto. Ang naboboto lagi yung mga dynastic, Popular. yung mga budots, di ba? Buti nga si budots, di nananalo eh. Right? So, yun yung pwede nating singilin sa 2028. Huwag na tayong bumoto ng mga payaso. Huwag na tayong bumoto ng mga magnanakaw. Otherwise, itong mga nakikita natin, mangyayari sila ulit. Itong mga Senate flicks na nakikita natin, mangyayari pa rin yan. Okay, attorney. Ito na, meron ng official, no? Na Senate President. Wala bang impact sa impeachment yung wasted na almost a month? Meron, syempre. Madi-delay. Kasi right now, meron pang mga potential issues na dapat talakayin, no? For example, sino yung presiding officer? Kasi nung panahon ni Senator Cayetano, sinabi na niya na siya, di ba? Siya ang magiging presiding officer. Ngayon, tila mayroon silang plano na maghalal ng iba, ng ibang presiding officer, hindi si Senator Gatchalian. Ewan ko lang kung bakit, di ba? So, di natin alam kung anong mangyayari with regards to those issues. But may potential na umurong lang yung trial date. Hindi naman natin sinabing hindi matutuloy. Ang sinasabi natin, because of the potential, constitutional issues pa, baka maurong lang yung schedule ng trial. Oo. Pero attorney, sabi kasi, meron din daw question. So, may nakakulong, may suspended, at may mga masususpend pa. Yung bilang para po sa boto sa impeachment. Ilan po ba That's talaga, correct. if ever na, okay, kasi may hinala silang may siyam. May hinala silang may siyam na masususpend, yung iba makukulong. So paano po yung butuhan? Isa yan dun sa mga constitutional issues na sinasabi ko na
potentially can delay the trial. Kasi right now, ang conventional thinking is 16. 16 yung voting threshold for conviction. Kasi nga, ang nakalagay sa saligang batas natin, 2/3 of all members. Ay, ibig sabihin, 2/3 of 24. 24. Which is 16. Diba? Pero yung prosecution at ilang mga legal luminary, sinasabi nila na pwedeng hindi ganon. Pwedeng ang basihan is all of those who are in the trial, who were present in the trial. 2/3 of all of the senators present in the trial. So pwedeng 2/3 of 22, 2/3 of 20, depende kung sino. Pwedeng 2/3 of 15. So, attorney, sandali hindi na kailangan yung boto ng mga nakakulong. May pag-iisip na gano'n. Yun ang tinutulak ng prosecution, di ba? Yun ang kanilang pananaw. Pero merong mga senador, like, if I remember correctly, sila Senate President Gatchalian and Senator Lacson, ang kanilang pananaw ay 16 kasi yun ang 2/3 of 24. So, nakikita mo, may dalawang competing interpretation na naman. So ito na naman tayo, Lourdes, nandito na naman tayo na ano ba yung interpretation na masusunod. So isa yan sa mga issues na dapat isettle muna bago magsimula yung impeachment trial. Kinakailangan pa ho ba yung Korte Suprema mag-settle ng interpretation dito? Well, kung meron mag-akyat sa kanila ng petition. Kung walang mag-question nito, kumbaga yung Senate, kasi Senate ang unang magdi-decide. No? Senate, in the first instance, sila ang magdi-decide kung anong interpretation ang gagamitin nila. Now, kung meron na silang desisyon na bago na nila sa rules nila, maaaring iakyat yon sa Korte Suprema. Well, anyway, sige. Yon. So doon lang magkakaroon ng pagkakataon na mag-rule ulit ang Supreme Court. Oo, tapos ang tagal nga no. Baka abutin na eleksyon. That's what I mean, na madi-delay. Oo nga. Attorney, sandali as a lawyer, ano yung basa nyo sa mga statement nung 18 plus 4 na mga umano'y dating mga bodyguards? May impact ba yung mga statement nila? Baka bukas, attorney, napadalan ka ng maleta at ako napadalan na rin ng maleta. Nagkamali. Si Lourdes lang na pala napadalan, hindi si attorney. I mean, may impact ba yung, as a lawyer, no? May impact ba yung mga ganon? Nagkakamali, nagdadagdag, nagbabawas? Walang saysay yon, no? Walang halaga. Walang halaga yon kung halimbawa sasabihin natin, ebidensya ba yon? That's not evidence. That's not proof. No? Pati sa korte, that will be deemed inadmissible and no value at all. Kumaga, walang saysay. Dahil? Paiba-iba? Dahil paiba-iba, kulang sa detalye, minsan nagko-contradict sa isa't isa, right? Merong dinagdag, merong binawas. So, maraming inconsistencies, maraming inaccuracies. So, overall, ang evidentiary value niya is 0. And doubtful pa yung admissibility. So, okay. Yan ang pananaw ko based on those na nakikita natin. Oo, pero sabi nga ho nung kabila, no, they were heroes, mga bayani. Dahil po sa hindi raw katapangan itong paglabas sa bayan at sabihin yung mga alam laban sa mga may kapangyarihan. Well, kasi ganito yan, Lourdes, kung talagang totoo, sabihin natin whistleblower sila, di ba? Sabihin na natin whistleblower sila. Ang natural instinct ng whistleblower is to give the evidence to the proper authority.
sino ba yung proper authority? Ombudsman. Right? Kasi yung ombudsman, siya yung makakagamit ng ebidensya. Pwede niyang gamitin sa prosecution nung mga tumanggap ng kickbacks, nung mga corrupt. Kasi may kaso na, di ba? May mga kaso na yung mga DPWH officials, meron na nga nakakulong. Tama. Oo. At meron na rin mga aresto. So, yung ebidensya na sinasabi ng Maleta Boys, ang makakagamit lang nun ay ang ombudsman. So, kung talagang totoo yung hawak nila, hindi ba ang tamang hakbang ay pumunta sa ombudsman? At Pero doon mo ilantad yung ebidensya mo para magamit. hindi raw trusted yung ombudsman, so wala bang iba? Walang iba eh. Kasi sino ba ang piskal ng mga corruption cases? Yung ombudsman. So kanino mo bibigay 'yon? Sa pulis? Anong gagawin ng pulis doon? Kanino mo bibigay sa atin, sa media? Anong gagawin natin doon? Kahit nga yung Blue Ribbon Committee, walang magagawa doon. Okay. Attorney, ito pa. Evidence ba ngayong makabagong panahon evidence ba ang larawan, ang picture? Yes. May pagkakataon na maging admissible yan sa korte, yung evidence, no? Depende kung anong gusto mong patunayan. For example, sino yung mga tao dun sa picture na yon? Anong ginagawa nila? Pero maraming verification process na dapat pagdaanan eh. Hindi porket may litrato ka, automatic ebidensya na yon. Meron pang mga verification process to test yung authenticity, kung yung mga tao ba na yon, sila ba talaga yung pinupuntirya mo? Baka kamukha lang nila o kailan ba kinuha yung picture? Attorney, halimbawa. Sa date na sinasabi mo. Halimbawa, nagpadala ako ng pera sa'yo. Sabi nila. Pero may nakuha ang picture. Sa picture naman, nagpa-picture lang tayo ng selfie na i-post ko. I mean, di ba yun ang mga nangyari ngayon eh? Like yung isang artista, pinicturan nasa hangar. I mean, pwede ba yung ganon? Natiran ko ng pera. Ito may picture, ito ang picture. Nagsama-sama pa kami sa picture. Kumain kami ng ng hipon. That's what I mean na walang saysay kasi yung mga ganong klaseng quote-unquote evidence or proof, walang kahulugan yun eh, walang kahalagahan pagdating sa pag-evaluate ng ebidensya. Kasi hindi mo ma-verify eh. Right? Hindi mo ma-determine kung totoo based on its own self, no, na picture siya. So hindi yon ebidensya. Attorney, huli na lang, no? Alam ko, abala ho kayo. Ano yung impact ng mga nangyaring ito sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos? Alam mo, Lourdes, ang ganda ng tanong mo, no? Kasi, syempre, ang knee-jerk reaction natin dyan is madudungisan ang pangalan niya kasi wala siyang ginagawa o mabagal siya kumilos. Mga kaalyado niya ang involved. Yung maraming ganong salita. Pero alam mo kung real talk lang tayo, actually yung ginagawa ni Pangulong Marcos is the right thing to do. Yung hindi siya nakikialam. Kasi nga meron tayong sinusunod na separation of powers, di ba? Na yung internal matters ng Kongreso, ng Senado at ng House, hindi dapat pinakikialaman ng presidente yan. So yung arm's length approach ni Pangulong Marcos, kung ako tatanungin mo, yun ang dapat na gawin. At tama yung ginawa niya na hindi siya, minsan nga nakikisaw-saw pa siya, di ba? Minsan yung spokesperson niya, may mga komentaryo pang sinasabi. Yun, hindi maganda yun, no? Kasi pwede mong sabihin na nakikisaw-saw ka, no? Kahit na ba para ka lang meron na nagko-komentaryo. But broadly speaking, Lourdes, yung
yung arm's length approach ni Pangulong Marcos, sa palagay ko, ayun yung tama. Pero lumaking problema, attorney eh. 'Di ba lumobo siya, nagkaanak-anak na. Hindi natin masisisi si Pangulong Marcos doon kasi, like I said, this is an internal problem ng Senado. No? Ang dapat sisihin yung mga senador. Kasi anong alternative? Gusto mong makialam si Pangulong Marcos. Right? Gusto mong mag-intervene si Pangulong Marcos. But that will be violating separation of powers. Right? That will be violating our constitution. No? Parang yung ginagawa ni Pangulong Duterte dati, right? Yung naalala mo yung nag-away si Senate si Congressman Cayetano at saka si Velasco. Congressman Velasco. Oo. Diba? Nakialam si Pangulong Duterte. Sinabi niya, meron kayong Magellan formula na susundin. Term sharing kayo. Hindi tama yun eh. Mali yun eh. Kasi that it violates the separation of powers under our Constitution. Huli na lang ulit talaga, totoo, attorney. Kasi ang dami nang hindi, yung mga wanted na hindi na napansin. Wala nang issue kay Atong Ang. Yung nandoon sa Pransya, wala na rin. Yung iba pa mga issue ng mga malalaki. I mean, parang napabayaan na at di na rin natutukan dahil po sa ilang mga issue. I think, ano ba yung dapat talagang i-priority sa ilang oras o ilang buwan na lang na termino ni Pangulong Marcos? Kung ako tatanungin mo, ang sagot ko sa'yo, ang dapat tutukan natin yung ombudsman. Kasi lahat ng kaso na hinahawakan ng ombudsman ngayon, yan talaga yung dapat natin abangan. Kasi yan yung may makukulong at mababawi yung perang ninakaw. Yung mga nangyayari sa Senado na Blue Ribbon Committee, wala naman mangyayari dun eh. Sa ombudsman din mauuwi yun. Oo. And tama ho ba yung taong nasa ombudsman? Alam mo, that's precisely the reason why bakit natin siya dapat bantayan. Kasi malapit siya kay Pangulong Marcos eh. Oh. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi dapat ang attitude natin ay hindi dapat pwede natin pagkatiwalaan yung ombudsman, gagawin niya yung trabaho niya. Hindi, ano ba tayo? Nagpaloko ulit tayo katulad nung dating ombudsman. Di ba yung dating ombudsman malapit kay Pangulong Duterte, ano nangyari? Right? So, kaya nga dahil yung ombudsman ngayon, with due respect, hindi naman natin sinasabi na hindi niya ginagawa ang trabaho niya. But dahil sa karanasan natin, sa dating ombudsman na malapit sa Pangulo, hindi dapat natin siya pababayaan. Dapat ang mga mata natin nakatutok sa kanya. Ang media dapat nagpapadala lagi ng mga reporters doon, tanong ng tanong, ano na ba nangyayari sa kaso ni Ko? Ano na nangyayari doon sa kaso ni Romualdez? Ano nangyayari doon sa kaso nila Revilla, nila Estrada? Tama. Right? Ano mangyayari doon kay Villanueva? Kay Escudero? Di ba sabi niya may kaso sila? Yes. Magkakaroon sila ng kaso? So, hindi dapat natin tantanan yung ombudsman. Otherwise, kung magpapadistract tayo sa mga Senate flicks at sa mga drama-drama pang iba, malulusutan na naman tayo. Bigla na lang tayo magigising, Lourdes, dismiss na pala yung kaso sa Sandigan Bayan. Ang ebidensya. So, yun ang ayaw natin mangyari. Kasi umanid na sa kabila, dismiss na. Di ba? Diba? Yun nga, ayaw na. Yun ang dapat hindi mangyari. Lourdes. Kaya dapat tayo nakatutok sa ombudsman. Attorney, salamat sa oras ha. At lagi kayong nasa programa namin at bukas sa programa ko. Thank you. Mabuhay po kayo, attorney. Thank you so much. Maraming salamat din. DCXL Pulso ng Metro. Siyempre si Attorney Michael Yusinko, constitutional law expert at political analyst.